Ito na mga kababayan, sobrang nakakahabag itong ginawang sulat at panawagan nitong batang ito. Napakamusmus pa niya para sa isang obligasyon na ito. Sobrang nakakahabag at nakakadats, nakakadurog ng puso. Panoorin natin to. Mr. President, I'm Mau. I walked out of my graduation today at Calooco Elementary School to submit a petition at the office of Sangguniang Panlungsod versus a kagawad of our town, Barangay Calooco. I will be praying and walking 14 kilometers with my Ate Camille. See, I am a Redeemer kid. I have 28 brothers and sisters at Redeemer Homeless Mission, a Christian non-profit dedicated to lifting homeless children and families. I have been here since the beginning of this mission in Manila at the Papuri Popsicle Shop. If given the opportunity, one of my sisters, Ivy, loves to read, but on her way home from school on November 17, 2022, and on February make life very, very difficult. Question, Mr. President, how will we read if we are being raped? How will we read if our own government people cuts our electrical wire so we have no lights? How will we read if our own kagawads cut our balloon wires? We have no water. We are kids. We are not involved in your political parties. I just want to go to school without being raped. So can you please help us, Mr. President? Ay nako, ang sakit sa puso, ang sakit sa damdamin. Napakahirap. At ito na mga kababayan, mabilis namang tumugon ang ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos sa liham ng isang batang humihingi ng tulong at hustisya laban sa pang-aabuso ng isang kagawad at anak nito sa tinambak sa Camarines Sur, mga kababayan. Hustisya, seguridad at iba pang tulong ang kailangan ng batang ipinangako ng ating Pangulo. And sabi nga ng ating Pangulo na ang mensahe ay nag-iiwan sa kanya ng pagkaluha at pagkagalit. Sa totoo lang mga kababayan, nangako na magpapadala ng mga otoridad upang imbestigahan at tiyakin ang kaligtasan ng mga kabataan sa lugar. Thank you po, Mr. President. Thank you po, PBBM.